May Lahat ng nagaganap scribe, na ha? po Hindi ba lang si... Oo. may naganap na po bang Nicolaitanism doon sa kapanahonan po ng Old Testament? Meron. Pero, siyempre, ang Nicolaitanism ay Greek word o Latin word. So, ibig sabihin, ang Nicolaitanism sa Old Testament, tulad ginawa ni Tapos Cain. Brother Rep, ano pong Diba? tawag nila doon dati? Walang tawag. Walang tawag. Kaya, alam nyo ba, sa Old Testament, walang tawag yung Berean, yung Nicolaitan. Punta tayo sa churches today. Wala rin silang tawag. Kay gan, ang term ni gan, sincerity. Hindi naman mali, no? Pero, dahil sa secular, ang tawag nila discrimination bias. No? Pero, mas malalim pa yan kaysa discrimination bias yung sarado isip. So, ang Nicolaitanism, part ng progressive revelation yan. Nandito na tayo sa huling panahon, di ba? Yung salitang Berean sa Nicolaitan, hindi yung salita per se, yung unawa. Hindi masyadong naintindihan kahit ng mga churches ngayon. Kailangan nyo pa ipaliwanag sa kanila. Merong mga churches, abot konti, pero wala silang term. So, may kukunting churches, kukunting Kristiyano siguro, nakakaintindi sa term. So, kailangan natin i-share sa kanila. Nakapackage to sa progressive revelation na end-time message. Nakapackage yan. So, yung Old Testament, kahit New Testament, hindi nila ma-detalye. Itong nangyari kay Martin Luther, isa yan . Dinidikta na lang sa kanya. Ayaw nila yung gusto ni Luther na magpatunayan sa Biblia. Yan din ang sakit natin, yan ang sakit ng ibang churches. Wala nang patunay-patunay. Basta napasama ka sa isang church, yun na yun. Hindi yun. Ang tamang unawa dyan, pag napasama ka sa isang church, dapat naturuan ka paano maging Berean. O yan sila nagkulang, no? Medyo, so yan, kailan humabol tayo kasi tayo rin, nahawahan tayo ng ganun sakit ng mga maling mga ngaral. Ng mga Nicolaita ng mga ngaral na-recruit. Dati ko rin disipulo kaso na-recruit ng ibang end time. Okay. So, na-recruit hindi maging miyembro. Na-recruit dun sa magsarado sa akin. Malaki ang sakit ng Nicolaitanismo. Sa paksa ko last week na demonolohiya. Yan ang ultimate na demonyo. Kasi hindi mo halata. Yan ang ultimate na Lucifer na hindi masama salitang Lucifer. Lucifer naging Satanas. So, angel of light, kuno. Kuno lang yan, yung angel of light. Hindi totoong light. Kunwari lang light. May partial light kasi. Sige. So, noon, ang pwede mo turing na partial light yan, di pa naintindihan. So, ditong huling panahon, bago rapture, yung ultimate na unawa, hindi yung term, yung ultimate na unawa, yan ang full light. So, nung di pa na nila naintindihan, marami pang mga struggle. Tayong struggle natin laman kasi 20 years nasanay tayo mag-lukewarm. Iba yung lukewarm sa Nicolaita pero magkamag-anak yan, papunta yun isa sa isa. Paano po hindi mahawa sa mga Nicolaita? So maraming aspeto yan. Magbabanggit ako ng ilan. Anong aspeto? Aspeto ng pagkabereyan. Ang aspeto ng pagkabereyan na siguro hindi nyo madalas marinig, yung pagpapakumbaba. Kunwari, lukewarm. Ayaw mo gawin ang assignment mo. Pag finalop ka, ikaw pa yung galit. No? So, bilang bereyan, lalabanan mo yung laman mo. Actually, nagagawa natin yan pag trabaho, no? Kaharap mo yung presidente, man, nasa party ng kaibigan mo, nahiya ka. O nahiya ka, nanood ng Korea de Vela habang opisinalite. So,
Pero dito hindi ka nahiya dahil ito dapat yung pinagkukunan natin ng aral. So, supilin mo yung pride mo. Oo, mali ako. Kaya aaminin ko. Kaya papakorek ako. So, para ka maging Berean, supilin mo yung pride mo. Ngayon, paano ka hindi mahawa? Supilin mo pa rin pride mo. Kunwari, binubulungan ka para hindi ka maging Berean. Dalawa yun Nicolaita, alam mo, paglilingkod sa Diyos. Yung lukewarm, hindi paglilingkod sa Diyos. Huwag ka na magproblema dyan. Kain na tayo sa labas. O, ano lang young people, no? O, laro lang tayo ng ML. Date tayo sa labas. Huwag na tayo umati ng panggabi. O, para bang, traditional minded na Christian. Pero sinasadya to. Walang nag-a-assert na magulang. Walang elder na nag-aampun. Nangungontrata sa magulang at doon sa anak. Nahahawa ka. Nahawa ka. Sino man yun ang hikayat sa'yo. Basketball tayo, pasyal tayo, date tayo, ML tayo. Uwi na tayo kasi may trabaho pa tayo bukas. Di ba? Lipat bahay tayo o kung ano pandahilan. Sabi natin, merong malapit sa emergency pero hindi pa emergency. Lahat yan ay tukso Ngayon, kung ikaw ay open for correction, dapat may magsabi sa'yo na mali. Makikita may mali. Pag nakita may mali, magpapakorek ka. Yan ang solution mo na hindi ka mahawa. Pag wala kang humble spirit, open for correction, ang isipin na humble spirit na to, open for correction. Maraming humble-humbulan lang. Kunwari, maamo, Kristiyano, o ibang end time, pero umiiwas lang. Matuso yung amo, di ba? Ang tunay na amo, yung willing ka pa correct. Gusto mo pa correct. Yan ang para hindi ka mahawa. Kung ikaw ay sumunod sa instruction na malumago bilang Berean, bibigyan ka na Diyos ng wisdom na, ay, daya to Pang Nicolaita to pang lukewarm tong tukso sa akin So may decision ka. Pag kita mo, wag ka na kumagat kasi pag nahawa laman mo, minsan di mo na kontrolado sarili mo. Ito yung picture nung Pharisee tsaka yung sinner. Okay. Meron po ba kayong alam na church ngayon na hindi nakalaitan? Meron ba akong alam na church na di Nicolaitan? Yan ba? Po. Hello? Okay. Opo. Okay ang frontliner kung mabilis ka magsalita. Pero kung bulol ka magsalita, kusang puso ang kailangan mong tanong. Pero kung mabilis ka magsalita at malinaw, pwede ka maging frontliner din. So, siguro yung tanong na yan, hindi pa yung puso, kundi frontliner po. tanong. Siyempre, yung hindi Nicolaitan, yung nakita nyo sa Acts chapter 2. Araw-araw, ang init nila. Punta sila bahay-bahay. Parang tayo, nagbabalitaan tayo, may COVID na, o bawal na lumabas, o ganyan. Di ba? O kailangan take ng gamot kasi may leptospirosis mo ganyan. Warning. Di ba? Huwag kayo lulusong sa baha. Leptospirosis ngayon. So, yung alala nyo, mag-inform sa kamag-anak, lilusong Kahit kamay, na lang, may sugat. Ayan, leptospirosis na sa sa baha. So nung unang punta ko siguro sa Kogyo, lahat nag-share tungkol sa Godhead, sa baptism. Mga pastor excited, mga miyembro excited. Wala silang bias no na kami lang ministro ang later na nag-isip ng ganyan
Pero noon, no, miyembro o ministro, nagpabautismo, kahit sino nagbautismo, okay lang. Nag-sharing sa Godhead. Yan yung maikling time na hindi Nicolaita lukewarm yung church. Ngayon, dapat hindi mawala yung ganong init kung walang hijacker, no? Siyempre, tulutan ng Diyos yung hijacker para masubukan. Kung progressive ang revelation, dapat progressive yung init natin o yung init natin hindi nawawala. Ano yung magme-maintain sa init natin? Yung progressive revelation. Ngayon, yung ibang churches, Nicolaita na, hindi pa nawawala ang init. Nakakaingit naman, no? Kung tayo Berean, dapat hindi mawala init natin. Zealousness ang term ko dyan. Yung maraming Nicolaitan churches, hindi na nawawala ang init. Kahit ang babaw ng alam nila, ang sigasig nila mag-pray, mag-akay, mag-evangelize. So yung sigasig na yan, siyempre, mas yun ang hahangaan ng tao kung lukewarm ang kalaban. Lukewarm yung kabila. Berean kayo, pero nakashorts yung mga anak ninyo, nagkulay ng buhok, nagputol ng buhok, nagsama na sa party-party ng kumpanya. Nakikinig na sa worldly music. Siyempre, hindi na alam yung bakanteng oras. No? So, kailangan patunayan natin. Patunayan mong ikaw ngayon ligtas. Patunayan natin. Yan, pamagat ng title ng kanta, patunayan mo. So, kailangan patunayan natin kung dala natin yung katotohanan. Posible na yung nangunguna sa atin sa mga pamilya. So, pag sa mga pamilya na yung mga pastor at head of family, nahawahan nga na noon. So, nabaling yung nabawasan yung pagkaberean o nawala pansamantala yung pagkaberean, pumasok na yung Nico dahil pag hindi masaya, hindi makikinig, hindi makikipag-coordinate. Siyempre, unconsciously bias yan eh. Number 2, yung lukewarmness. So, na-busy sa ibang bagay. So, yun, damage na yung anak. So, kunin natin leksyon. Meron bang tuwirang isip ang naglinis at nagbihis, ngunit ang isinot ay dati niyang damit? Balik traditional yan. Ang alak na mamahalin, kung kailangan mang isalin, ang paglalagyan mo ba'y tapayang lumarin? Okay. So, ibig sabihin, pag progressive tayo, kailangan makaabante tayo sa mga mali natin gawi. Yung maling gawi, yan yung, kunwari, dapat na-identify ito sa pag-abante ng pagkaberean. Nakarinig na masakit na salita. Ay, lalo magni-Nicolaita. O hahanap ka ng butas para hindi ka na makinig, hindi ka na sumali, hindi ka na magpa-correct, hindi ka na magpa-record, lahat, etc. Labanan natin yan. Yan yung biyahe natin. Gagawa pala topic, Journey of a Believer. Yan yung biyahe natin bilang Kristiyano. Pwede ko na sabihin ngayon. Wala pa yung broadcast, matagal pa yung broadcast. Bawat Kristiyano nasa isang biyahe. At ang biyahe niya hindi lang panahon. Ang biyahe niya hindi lang yung pagtanda. O tagal sa ministry, o tagal sa gawain. Ang biyahe niya, biyaheng berean. Kasi marami tayong maling gawi na kailangan unti-unti matagpas. Yung pagkaberean, may immature at maturity yan. Kaya may baby Christian, di ba? So, nung nagsimula ka maging berean, baby ka pa talaga. Marami ka pang di alam na sa maling ugali. Ang decision mo mag-berean repentance, open ka na for correction. So,
Ngayon, ipapahintulot ng Diyos yung marami mong pagsubok na masaktan ka, mismong Kristiyano pa mananakit sa'yo. Maaring nasa lugar, wala sa lugar. No? Maaring justified o unjustified. No? O maling akala. Pero pagsubok yan, susuko ka ba? Ipagpapalit mo ba si Kristo dahil lang nasaktan ka? Tao ba? Socializing ba yung habol natin? Kailan ba natin barkadang kakampi basta nasa church? Pero maraming hulog yan. Ayoko sa church kasi puro kalabang ko, puro galit sa akin, puro mali ginawa sa akin. Patotoo ko lang yung naranasan ko. Nung nasa Binondo ako, sobra na pamamahiya, pananakit, pang-iinsulto, pambibira na wala sa lugar. Mula pulpito pa yun, ha? Hindi lang yan pati kapatid na nahawa. Di halos lahat na. Pero wala akong mapuntahan. Ano sabi ni Pedro? Saan kami pupunta? Nasa iyong salita ng buhay. So, ibig sabihin ganito. Kung ang habol mo talaga, salita ng buhay, habol mo talaga si Kristo, bibigyan ka ng pagsubok na hindi ka umaten dahil sa tao. Kung umaten ka dahil sa tao, baby Christian ka pa. Dapat umaten ka dahil kay Kristo. Pero siyempre, hindi yung sinasadya ng tao ang bigyan ka ng pagsubok. Kakulangan ng mga tao yan. Kailangan ng mga tao yan. So, yan. Expect natin, marami tayong may encounter na discouragement. Merong na-discourage, hindi na umaten. Ang pagkabere yan, lalampasan mo yan. Diba? Parang yung babaeng humawak sa ni Kristo, pinapalayas ng mga disipulo na pero kahit si Kristo hindi siya pinapansin. Pero pinilit niya. Yan ang pagpapakumbaba na tinutukoy ko. Basta habol mo katotohanan. O sa pelikula, habol niya yung pamilya niya, ganyan. Tapos nilunok niya yung pride niya para alang-alang sa pamilya niya. Kahit buhay niya, sa sakripisyo niya. Ganito na rin dito. Alang-alang sa katotohanan, alang-alang sa rapture, alang-alang makasama ang pamilya mo, masalba mo, sarili mo. Lulunukin mo yung pride mo, yung laman mo, yung ayaw na laman mo, hindi mo susundin laman mo, susupilin mo yung laman mo. Ayaw niya sa hukom, tinatamad siya. So, meron bang church na bereyan ngayon? Yung noon, kinento ko Book of Acts. Yung Kogyo, kinento ko pansamantala nung unang tanggap na mensahe. Ngayon, nangyari din kay Martin Luther yan. May Francis, paano kung sa'yo nang natitisod? At dati masigasig, tapos ayaw ka lang pakinggan. Pagsubok din yan kasi natiso din ako kay Pastor Villagonza eh. Lunok ng pride yan para imbitahin ko pa siya. Hindi lang ganyan, mali pa yung turo niya. Diba? At may effort din siya, Mang Nicolaita. Pinipilit ni Nicolaita si Roldan saka si Joel, etc. Noon, yung gamit sa umuo si William na susuportahan. Dahil sa suporta na yan, biglang ayaw na sa akin, gusto lang kay Pastor Villagonza. Kasi ng instruction, doon na lang umattend, walig na sa akin. No? So, sabi pa sa akin, parang nagpapaalam din si Pastor Roldan sa akin, huwag muna akong pigilan kasi salamat na lang sa mensahe mo. Yan. Parang ganyan din siguro yung mga humiwalay. Ganyan din sinabi ni Antid sa akin na huwag mo isipin na inaano ko ni Bermani. Ako lang nagdesisyon na iba na susundin ko. So, ito, kahit yung taong nakatisod sa'yo, so Pastor Villagonza nakatisod sa akin, kahit ngayon taong akala mong lihis aaminin ko, may natutunan ako kay Pastor Roldan, may natutunan ako kay Pastor Alto, may natutunan ako kay Batak. Sipan mo si Batak, no? Ano yung natutunan ko kay Batak? Yung Word made flesh, si Kristo sa sinapupunan. Marami yung napulot. Kahit kay Miliebo, ginagamit ko pa yung niya. Pag beren ka, lulunukin mo yung pride mo.
Lulunukin mo yung pride mo kasi nare-recognize mo na kahit sino pwede ipakita sa truth. Pero kung meron kang isang taong iniwasan, ayan na yung sinasabi ni Barbara, naging antikristo ka na. May image of the beast ka na. Ganyan kasi yung start ng image of the beast, yung Nicolaitanism. Yan ang start ng nung nagsimula yung clericalism, yung clergy, tumaas kaysa laity. Nagkaroon na ng bias sa isip eh. So, kung meron kang kahit isang tao lang na ayaw mong kunin ng ebidensya dahil galit ka dun sa taong yan, nalihis ka na. It doesn't matter kung yung taong yan nasa katotohanan o wala. May iniiwasan kang tignang ebidensya, iniiwasan mo si Kristo. Kasi iniiwasan mo yung gustong gawin mo, iniiwasan mo yung gusto ni Kristo na gawin mo eh. Na maging patas ka, kunin mo ebidensya, patunayan mo sa salita. Siyempre, pagpatunay sa salita, hindi necessarily letra por letra, kundi yung spoken word na salita. Kasi spoken word salita, hindi letra por letra nakasulat, pero yun ang logos ng salita. So, kung sabi sa Bible, kung lahat ng tao ay patas ka, so madali mo makita ano yung tama. Pero kung meron kang iniiwasan, hindi ka na patas. Kakapusin ka na, may malalaman kang katotohanan, pero hindi lahat ng katotohanan. Ano yung mga pinaka-importante na katotohanan, di ba? May ano yung tingin eh. Pag meron kang bias sa tao, may limitasyon na yung revelation mo. O ngayon, kung nag-aalok lang kayo ng communion o birthday, Christmas, yung may bias na kilala tayo, ayaw nila. Pero kung walang bias, minsan meron iba, nalimutan na yung bias. Paunlakan kayo, di ba? Ang mahalagang bias na hindi mangyari yung pagsasaliksik. O, dapat tuloy-tuloy lang kayo mag-alok. Sana workshop niyo yung mamaya. Okay, Sister Berna. Tanong ko regarding dun sa Sadducees and the Pharisees sa time ni Jesus Christ. Di ba ng time Jesus Christ, parang kinondemn nila si Jesus Christ. Tapos, open pa, may templo pa nung time na yon. Hindi ba nakipag-deal yung Diyos sa kanila dun sa pagsasarado nila ng mind regarding kay Jesus Christ nung time na yon? Ang tanong mo kung condemn sino? Ulit. Di ba yung mga Pharisees noong time ni Jesus Christ, kinondemn nila si Jesus Christ, parang inano nila, di ba si Jesus Christ? Hindi ba nakipag-deal yung Diyos sa kanila? Kasi di ba may templo pa that time? May templo pa that time. Hindi sa kanila nangusap ba yung Diyos? Ang ibig mo sabihin, may dealing ba ang Diyos sa kanila? Ang sagot, ang gusto ng Diyos, ang dealing ng Diyos sa kanila, dumaan kay Jesus Christ. So, ayaw na ayaw. Kung ayaw nila dumaan kay Jesus Christ, mahirap yung dealing. Palo. Palo yung dealing ng Diyos sa kanila. Palo. Kung namatay ba si Jesus Christ, di ba namatay na si Jesus Christ, nabuksan ba yung mga mata ng mga Pharisees or nanatili pa rin silang mga Nicolaitan tungkol sa kay Jesus Christ? Maraming nabuksan na buksan mo sa Acts 6:7. Kaya nga, turn the hearts of the fathers to the children. Buksan mo na yung talata, Sister Burn. Burn to death. Burn death. Okay. Burn death. Nabasa na, Brother Francis. Mabasa. Pwede rin Tagalog. Sabi ko, and the word of God increased, and the number of the disciples multiplied in Jerusalem greatly, and a great company of the priests were obedient to the faith. So, meron marami. Kaya nga, pero hindi lahat. Hindi lahat. Di ba naging 5,000 sila? Naging 3,000. Maraming, may Pariseo doon. So, may dealing ba yung Diyos sa Israel kahit nireject nila si Kristo? Meron, palo nga. O makinig kayo, hindi nyo pinansin yung progressive word. Gusto ng Diyos sa inyo yung blessing, yung magaan, yung maayos. Ayaw nyo. Eh di pahirapan, parang anak na hindi masunurin. Eh di mapapalo bago sumunod.
Minsan matatagalan bago sumunod pero puro puno ng palo. No? So, mahal pa rin kayo ng Diyos. May dealing pa ba yung Diyos sa ibang tao kahit na hindi nila sinunod yung mensahe natin, yung ibang churches? Meron din. Meron nga foolish virgin, meron pang tribulation, meron pang 2 prophets eh. Meron bang bereyan sa kanila kahit hindi narinig yung mensahe natin? Basta hindi nila sinasadya. Alam ng Diyos kung sinasadya. Kaya nga dapat nag-aalok kayo eh. Kahit hindi nyo maabot yung buong mundo, at least sa mata ng Diyos, sincero kayo. Kasi, you cherish the message, you cherish the word. Eh maraming mas mababaw sa atin, ang sipag nila mag-share. So alam ng Diyos sino sa kanila yung hindi sarado, bias sa kapatiran. Kasama yan sa rapture. Maraming masisipag sa mabababaw na mensahe. Dahil lukwar pa tayo mag-abot sa kanila, maglobot alok sa kanila. Eh, pagdating ng rapture, kung ano yung inaabot nila, na sincero sila, nilakaran nila, mauna pa sila ma-rapture sa atin. So, kailangan natin maging sincere din. Paano ka maging sincere? Pag narinig mo ito mensahe, ito dapat sentro ng buhay mo, sentro ng pamilya mo. At ito yung sentro ng ministry sa church. Pagkatapos nyo marinig ang salita, ikalat nyo. Sinabi ni Kristo yan eh. Ikalat nyo. Kung di nyo kinakalat, edi ang enjoyment, tignan mo yung ibang churches ha. Hindi naman lahat. Kanina pinuri ko yung masipag mag-evangelize. Meron ding katamad katulad natin na ayaw mag-evangelize, gusto lang mamasyal. Parang subo-subo lang sa pastor, tapos the rest of their time, pasyal na lang. Pasyal, no? Kain sa labas. Enjoy mga turista, enjoy mga laro. So, siyempre, parehong meron yan. May masipag, may hindi. Pero, nabubulag sila dahil mega church yun eh. Malago sila sa disiplina, etc. eh. Malaki rin chance nila mag-foolish, no? So, on our side, kung sincero ka, tuloy ang pagkaskat. Ang pagkabere yan, tatagos sa LCMPTA Progressive Ministry. Paano tatagos? Mag-evangelize ka. Kung meron kang kamag-anak na kaya mong i-leverage, assert. Yan na yung PTA. Then yung Progressive Ministry, kapatiran na yan. Kahit wala kang kamag-anak, wala kang asawa, wala kang pamilya. Ang pinaka-pamilya mo, Progressive Ministry. Tumulong ka. Hindi yung puro ka lang pintas. Dapat yung mga magulang nila, ganyan eh. 2 tao narinig ko, isang tao. Sabi niya ganyan. Hindi, tumulong ka. Sabi niyo kay Bar Freddy, tumulong ka. Di ba? Kasi, tama man sinasabi mo, sa ministry, hindi naman lahat nasa isip mo, alaman ng mga magulang. Paliwanag mo sa kanila, di ba? Kung beriyan ka, alamin mo rin yung mga technique, yung mga lifestyle na yan. Tanong, sige. Dalaga ba? May audio ka last year, yung sa Tipot Larawan Pista sa Taglagas, Pista ng mga Balag Tabernakulo, pero nabanggit mo rin yung Nicolaitanism. Sabi mo doon, hindi ko mention name ng detractor, sabi mo, bakit maghuhukom-hukom pa, hindi na natin kailangan yan. Tapos sabi mo pa na wala kaming pagkakaiba doon sa detractor na yun. Bakit mo nasabi na wala kaming pagkakaiba sa kanila, doon sa detractor mo? Ano bang ginagawa namin? Yung kami, yung nagsabi ng bakit kailangan pa maghukom-hukom. Yung sa mong kami, yung bang nagsabi ng kailangan pa, bakit pa maghukom-hukom? Yan ba yun? Hello? Ano ba, Brother F? Hindi mo narinig yung tinanong ko? Hindi. Mahina kasing ano ko eh. Narinig mo na ako ngayon. Oo. Yung kami na walang pinagkaiba sa detractor, yung kami tinutukoy mo yung nagsalita ng bakit kailangan pa ng hukum-hukum? Oo. Tapos Sige, may sige. sinabi ka, may kinote ka pa kasi na alam ko na kaya ko na mag-isa, hindi ko na kailangang magkonsulta, papatunayan ko.
Ay, meron ng kapatiran na nagsabi sa akin, gusto ko pero umaamin siya sa akin, nagkakamali siya, no? Parang maganda, may confession siya. Eh, sige na nga, Brother F, eto na lang. Sabi niya mo sa akin, kasi wala uunahin kaming ko yung pagkakaiba kay Brother Manny. Okay. Ganito yun. Nangyari, kung di ba tukso ng kaaway yung Mag-Nicolaita lukewarm? Pag hindi ka na nagumpay, titigil ka na sa pag-abereyan, di ba? Maranasan nyo rin yan. Maranasan ng laman nyo na umiwas sa hukom, magalit sa akin. Sabi nga ni Marjorie, natisod sa akin eh. Dalaw lang yan. Legitimate yung tisod o hindi legitimate. Pero bilang pagsubok, biyahe natin pagkabereyan, hindi tayo papahadlang. Hindi tayo titigil sa pagkabereyan dahil lang natisod tayo. Legitimate o hindi legitimate. Ang nakakatakot, hindi legitimate. Nadaya ka ng kaaway. Kung kahit legitimate na may mali yung tao, pag willing mo pa rin ituloy yung pagsasaliksik mo, yung relationship mo, hindi ka nagbabago, na nagumpay ka sa harap ng Diyos. Sa harap ng Diyos, nasa pagsubok ka. O balik tayo sa walang pinagkaiba sa detractor. Una, yung nagtapat sa akin na sabi niya sa akin, patutunayan daw niya. Kinikwento niya yung nakalipas niya. Kasi gusto ko sana patunayan na kaya ko, na hindi ko kailangan sumunod sa sinasabi mo eh. Hindi ko kailangan kumonsulta sa'yo. Kaya ko sa sarili ko. Eh di, ganyan din yung alam ko nangyari sa isip ni Barmani na bakit kailangan pa kumonsulta sa'yo? Bakit kailangan pa magtanong sa hukom? Ibig sabihin, kanya-kanyang estilo tayo. Pareho na rin yan na bawat magulang kung anong desisyon nyo, tama na yun. Kayo ang in charge sa anak nyo, hindi siya. Kaya sundin nyo yung nasa puso nyo. Pareho lang yan, isa lang yan yung may ano yan. Balik out sa isa pa. Bakit pa kailangan magtanong sa hukom-hukom? Siguro may ibang nagsasabi niyan. No? Ang simpleng sagot bilang Berean, wala ka dapat iniwasan. Tignan mo yung matinong judge, matinong attorney, matinong scientist. Siyempre may madayang scientist eh. Chine-check nila. Kahit karibal pa nila yung nakadiskubre. At aaminin nila. Oo nga, tama ka. Kasi universal truth yan eh. No? O yung atomic fission, o yung symmetry, asymmetry, kung ganyan, ano pa yan. No? Kahit electricity, telephone, etc. Mga invention. Kung yan, totoo yan, effective, yan, mas tama, mas milinaw, mas maaliwalas. Umaamin yun. Economically, scientifically, militarily, o mas effective to kaysa dyan, mga ganyan. Di ba? Umaamin sila. Si Xu Xiaodong, binugbog niya yung mga kung fu ng martial arts. Chinese. Of course, may pinapatunayan siya, napatunayan niya. Kalokohan lang kayo. Kumaring, hindi pa niya nakatapat yung genuine. Pero isabihin, napatunayan niya, marami doon peke. Isabihin, kailangan yung, ano ba yung pinaglalaban niya? Sabi ni Xu Xiaodong, hindi naman talaga nagagamit sa tunay na laban yan eh. Palabas lang yan eh. So meron siyang parteng napatunayan. Balik tayo sa katotohanan. Katotohanan, walang kinalaman kung sino-sino kampi. Walang emotional lang dito. Pag sabi mo, bakit mo kailangan magtanong sa hukom? Kung alam mo na lahat ng tinuturo na hukom, pwedeng hindi ka na magtanong. Pero kung di mo alam, ang detective, ang scientist, at etc., kahit ikaw na bumibili lupa, hindi ka umaasa sa salisalita lang. Chine-check mo talaga. Kinukuha mo yung resibo. Kasi mahal yan eh. Mabigat, matrabaho, maabala. Ma-perwisyo kung hindi tama. Hindi mo sinusugal. Kahit nga yung kalusugan ng bata. Nagse-second opinion pa nga sa doktor eh. So itong bakit ba kailangan magtanong-tanong sa hukom? Pag meron siyang sinasabi na hindi mo alam, wag mo sundin yung laman mo. Lean on your understanding. Baka meron nga doon, di mo alam, baka tama yun. Ganon yung maingat. Ganon yung tunay na Berean. Ganon yung tunay na scientist, tunay na economist, tunay na judge, tunay na attorney, tunay na. Yung attorney nga nagagalit pag may nilihim sa kanya eh.
Ako ang kakampi mo, ba't mo nilihim sa akin yan? Hindi na kita matutulungan ngayon. Lalo ka na pahamak. Dahil nilihim mo sa akin. Hindi kita mailakad. Ganon din dito. Ganon din sa hukom. So, yung pangalawang sinabi mo, yung tao nagtatapat, umaamin. Sa mata ng Diyos, yan din hinihintay ng Diyos. Nagkamali ka na, oo. Pero wag mo pagmatigasin ang puso mo. Sabihin ko sa iyo nangyari sa 1/3, Yung 1/3 ang ayaw umamin. Marami pang nadaya si Lucifer naging Satanas. Pero yun ay umamin. Yan ay nagsisi. For if God spared not the angels that sinned. Yung sin na yan, yung sinasadya mo na. Ayaw mo lang magpakumbaba. So yung 2/3, marami doon nagpakumbaba. Yung 1/3, yan yung nagmatigas. So hindi lang yung nagkamali ka eh. Nagpapatawad ng Diyos, kaso nagmamatigas ka eh. Si Cain gustong patawarin ng Diyos, gusto bigyan ng chance ng Diyos, pero nagmamatigas siya eh. Ayan yung Nicolaitan spirit. Ang Nicolaitan spirit, nasupil ang laity. Dahil sa pride, dahil sa loyalty, dahil sa bias. So, yung nagsalta, bakit pa kailangan hukom? Habol mo ba katotohanan o habol mo kampi-kampihan, pagalingan? Hindi ito kampihan o pagalingan. Ito ay katotohanan. Nagtutulungan tayo para sa katotohanan. Bawat scientist, kahit magkakaribal yan, nagtutulungan yan, nagkukuha ng impormasyon sa isa't isa yan. Although meron corporation ayaw bigay yung impormasyon dahil gusto nila sila lang yumaman. O sige, tanong. Halimbawa, ikaw na mismo, nasabi mo na halimbawa for a certain period of time or may mga bagay kang ikaw ay may tinuro na yung sinasabi mo ay infallible. Kailangan pa bang patunayan yan o hindi na patutunayan? Iiwasan ka na lang dahil sinabi mong infallible kay ni certain doctrine or God's counsel. Kasi ganito, sa kabilang parte, ayaw ka nang pakinggan dahil nga sa nabanggit mong yan. Pero halimbawa, si Parnell, na talagang inangkin na ng lipas ng si Brother Branham, hindi na totoo ang 7 church ages, millennium eternal age na ngayon. Si Parnell ay ika-8 messenger, siya na ang propeta ngayon huling panahon. Pero pinakikinggan pa rin nila at sinisikap nilang kunin yung side ni Parnell. Paano natin yan sa isang ng tao? Anong klaseng Nicolaitanism meron ng isang taong ganyang mag-isip? It doesn't matter kung si Parnell o si Branham o si Jackson o si Amos. Kung baby ka pa, kung hindi ka kumpletong Berean, no? Magiging matured ka kung kumpleto. Pag kumpletong Berean ka, dapat mo ma-recognize. Sabi nga ni Branham, lahat ginagamit. Dapat ka magsala. Ano yung hiwalayin mo yung buto sa tinapay? Meron pa tayong type doon sa fish. May buto ang fish. Kailangan marunong ka magsala. So, pag hindi ka marunong magsala, sabi ng Bible, bansot ka, baby ka. Spoon feeding ka pa, kailangan mo pa ng tagahiwalay ng buto sa isda. Di ba? So, hindi lang si Branham ang ginagawang absolute. Maraming, bawat churches, may kanya-kanyang leader na ginagawang absolute. Pero yung tunay na leader, tulad ni Branham, ni Luther, ni Wesley, hindi yan mag-directly magtuturo. Sila lang ang pakinggan. Hindi yan direct magtuturo. Sila lang ang may monopolya ng katotohanan. Aamin yan, namumulot sila. Aamin si Branham, namumulot yan sa iba. So, kung tayo ay tunay na ginagamit ng Diyos, marunong tayo magturo na maging patas, aminin mo kung may napulot ka sa iba. Diba? Kasi, pag hindi ka, wala kang ganung humility, yung Berean na humility,
Hindi may Nicolaita ka, no? Pag wala kang ganung Berean humility. Hindi mo mabubuo ang whole counsel of God. Ano ba yung whole counsel of God? Nakasulat yan sa Ephesians eh. Ang whole of counsel of God, hindi set of doctrines. Ang whole counsel of God, sa panahon na nabubuhay ka sa lupa, meron kang level na makikita ng Diyos, ikaw ay infallible. So yung salitang infallible dito mo i-apply. Na kumpleto mo yung pagkaberean, sa panahon na nasa lupa ka, nasa forefront ka ng katotohanan. Kaya, nasa iyong whole counsel of God nung time na nabubuhay ka. Ginagamit ka ng Diyos. Ikaw ay nasa unahan ng ng karera. There was a time nasa una ng karera si Luther, nasa una ng karera si Zwingli, nasa una ng karera si Branham, si Jackson. It doesn't matter sino yung nasa unahan. Wala namang pagalingan dito eh. Ang puso nila ay genuine, naglilingkod. Nagre-recognize lang kahit nakapulot sila doon sa mga maskulelat. Nagmamahalan yan sa isa't isa. Wala yang nanlalait sa isa't isa o nagda-down ng isa't isa o nag-iiwasan sa isa't isa. Yan yung hindi nakita ng Eva. Si Bar Jackson may pride laban kay God eh. O dahil sa pride na yan, hindi na niya na mapulot yung ibang alam ni God. Si Amos meron din ganyan kay God. Si Frank, halos lahat siguro meron. Si God, sinubukan ko rin yan eh. Pero medyo pumapasa konti doon sa ko. Kung may bias siya. May bias din yan, pero pag nagkaroon ng liwanagan, mas pumapasa pa si God kaysa kay Jackson. Sabi sa akin ni Olivera, si Jackson, maintindihan niya yung Melchizedek mo kung biblical yan. Kunwari, sineshare ko sa kanila, hindi nila matanggap. Sabi, share mo muna kay Jackson, pag natanggap niya, tanggap namin. Ngayon si Jackson, kahit matanda niyan, kaya pa niya unawain yan. I-share mo lang. So, napatunayan ko, mas pasado pa si Jackson. Siyempre, unawain natin, matanda na. Mas pasado pa si God kay Jackson. Kay Jackson, nahiya ko, may galang ako, ayaw ko maipit siya. Pero si God, inipit ko talaga. Kahit maikling panahon, nagpaipit naman. Pag nakita niya yung punto ko. So, bawat tao may kanya-kanya level ng pagka-variance. Pero sa mata ng Diyos, merong siyang alam. Alam ng Diyos kung sinasadya mo, hindi mo sinasadya. Dahil sa katandaan mo, hindi mo na kayang makuha. Di ba? So, bawat tao sa mundo, alam ng Diyos kung sinasadya nila mag-Nicolaita o hindi. O hindi nila abot talaga. Matanda na. O kaya, sa sitwasyon nila, wala silang resources. Ngayon, may Facebook na eh. Kaya utang nyo na sa balikat nyo, i-alok yan online. Sa dami nang nagfe-Facebook ha. Yung walang Facebook, nasa tribo, sa taas ng bundok. Hindi mo masisi yan. Ngayon, lahat, kayo na lang sisihin ng Diyos kung ayaw nyo mag-robot alok, no? So, dapat, ngayon, open na makakompare. Lahat, mas madali na. Wala na pwede magsabi, lalo na kapatiran natin, ay wala akong oras, ay busy ako. Kasi namasyal kami. Inuna namin yung mga aso, pusa, mga ganyan. Inuna namin libangan, laro. Wala na pwede magsabi niyan kasi alam na, Diyos na yung nakakaalam yan. Tuloy kayo lang kay robot alok. Maraming tao ngayon, nasa kabihasnan, kaya nila malaman through Facebook. Yung iba na walang kakayanan, Diyos na ang maghahatol kung sinasadya nila o hindi. Nadadaanan nila yung church, may nag-witness sa kanila. Diyos na yung magsabi, foolish virgin to o ano na to, unbeliever to. Hindi to virgin, Nicolaita na to, simula pa. Simula pa, bias na to. Okay, tuloy tayo, no? So, yung kay Parnell, it doesn't matter kahit kanino. Kahit pa nga, ginamit nga ng Diyos yung mensahero eh. Minsan gagamitin pa yung pangalan ng mensahero para mag-Nicolaita ka eh. Diba? Gagamitin lang Lutheran, Wesley. Kaya may Methodist, may Evangelical Church. So, ganun yung gagamitin pangalan ni Bar Branham. Bar Jackson, Bar Gunn.
Meron tao sila lang gusto pakinggan. Okay? Meron nga avid follower ni Bergan. Grabe magsalita sa akin. Nagagalit agad sa akin. Pero hindi ko naman siya ka-sharing, di ba? Pero nung pina-entertain ni Gan si Firi sa atin, parang maamo rin siya pagkaharap. Okay. Di ba ang kalooban ng Diyos maging Berean tayong lahat? Bakit pinayagan niya pang pumasok yung Nicolaitan spirit sa atin? Pareho din. Hindi tayo magiging Berean kung walang pagsubok na magni-Nicolaita sa atin. Ang Berean kasi nagtagumpay laban sa Nicolaitan spirit. Ang Nicolaitan spirit, kasama na yung laman mo dyan eh. Kasama na yung laman mo. Pag walang susubok sa'yo, hindi ka magiging Berean. Pag hindi sinubukan si Adan at Eva, hindi sila karapat-dapat maging headship ng creation. Si Lucifer, kailangan masubukan. Si Adam and Eve, kailangan masubukan. Si Kristo, kailangan masubukan. Tayo, kailangan masubukan. So, walang Berean kung walang Nicolaitan. At pag hindi mo nasubukan, dumaan sa pagsubok na yan, kailangan mo ang Nicolaita. Kailangan pahintulutan ng Diyos yung Diablo magsanib sa serpente o magiging serpente. Kailangan masubukan si Adan at Eva. Yung tanong na yan, pareho lang sa tanong, bakit pinahintulutan pa ng Diyos na umaklas si Lucifer? Bakit hindi na lang hinarang yung serpente sa garden? Ganito rin ngayon. Bakit hindi hinarang yung Nicolaita sa church? Pag hindi mo hinarang, di baby pa tayo. Hindi tayo magmamature. Pahintulutan yan. Lahat ng church, pahintulutan ng ganyang pagsubok. At kailan expect nyo na yan? Yung panahon ng pagiging baby, wala na. Hindi habang buhay. Unti-untiin mo, ihanda mo yung isip nila. Ihawig yan sa anak natin na hindi tayo nang baby, papaluin natin sila pag ayaw mag-offensive. Siyempre, pag maliit, hindi malaking palo yan, maliit lang yan eh. Lumalaki lang kung lumaki na yung ulo dahil napabayaan. So, kailangan maliliit pang palo na matuloy na. So, napalo dahil ito nga, may palo pag nakinig tayo sa Nicolaita or lukewarm, naging Nicoluk tayo. Yung palo, syempre, ang damage yung pamilya natin. Pwede rin damage yung buong church. Okay? Ano po yung yung tanda ng ng church na na yung isang church po ay Berean, hindi Nicolaita. So magkukwento ko ng itsura ng church pag Berean, matured Berean na lahat. Aktibo yan sa hukom, no? Nagtutulungan yan dahil sa hukom may pangangailangan ang isa't isa eh. Nag-volunteer yan kung kaya nila, no? Nagpapagamit yung kaya nila. Pagdating sa doktrina, matanong yan. Tatanungin niya yung buong apostolic doctrine hanggang alam na niya i-share yan. Pating advance, tatanungin niya yan. Kukumpara niya yan. Diyan mo buhay niya ang parang adventure ng talo pa yung telenovela sa pelikula o sa TV. Talo pa yung mga exciting na games, ML, etc. Talo pa yung yung namasyal ka sa magagandang tanawin. Tayo namamasyal tayo sa churches, nakikita natin nila, nag-witness tayo sa kanila. Bonus na lang yun kung nakakain sa masarap na restaurant saka nakakita ng magandang. Tapusin ko lang. Mapapansin po pag napunta ka sa church na yon, inaalalayan ka sa basics. Kung hindi mo alam, inaampun ka talaga. Tapos, mapapansin mo yung sharing sa gabi. Actually, yung nagagawa natin sa gabi, actually kaingit-ingit na sa ibang church. Maraming mega church, mapanood lang nila yung gabi natin, Sunday night sa Manilita. Kahit mula na nandun pa ako. Na yun eh, parang sa panglupang level, para kang nakaupo sa langit. Iba yung pakiramdam mo pag pinag-usapan mo yung front line na forefront na ng mensahe. So, yung mga kasamahan ko dati, Lebera,
kung sino-sino pa, wala silang ganung enjoyment eh. Mainggit. Kahit na sabi, mayaman sila sa pera, marami sa tao. Pero yung mag-enjoy ka sa salita ng Diyos, Sunday night, at buka, Kapilya Manalite, no? Sa bahay-bahay nyo. Bahay-bahay nyo. Hindi lang Sunday night, kahit gabi-gabi sa bahay nyo, yan ang prime time nyo. O, super church talaga. O, Sister Yed, para magka-ideya ka, ganyan ang buhay Berean. Ganyan ang Berean. Hindi lang sa church nag-e-enjoy ng malalalim na talakayan. Nag-aaralan, may respeto sa isa, pag may bumisita kahit anong lihis pa niya may respeto, may pinapakinggan, nagte-take note, no, nagsasala. Bahay-bahay ganyan, yung anak ganyan. Ang pinag-usapan ng anak sa tatay, mga revelation na. Yung buhay-buhay segunda na yan. Ngayon kasi meron sa kabahay, buhay-buhay lang pinag-usapan eh. So, pinag-usapan na yung mga detalye ng salita. So, umabot na pa tayo sa level na yan. Habulin natin kasi pinapasilip ng Diyos sa ating level na yan. So, sana, Sister Yed, pati yung pamilya mo maging ganyan, pati si Papa maging ganyan, pati si pinsan maging ganyan, si Tita maging ganyan, o si Lola maging ganyan. Lola on both sides. Tama ba yung nakalagay doon na verse sa 2 John na huwag kakamayin, huwag papasukin sa bahay? Tama ba yun? Okay, since nakasulat yun, siyempre hindi natin matanggihan yun. At ginagamit na nga yun. So matagal ko nang piniliwanag yun eh. Gusto ko lang i-exam yun ditong nakakarinig. Yung sagot dyan, mark them that cause division. Okay. Pero di pa tapos yan. Tama yan, pero di pa tapos. Wala ka ng continuation? Wala ka ng continuation? O sige. Yung iba naman. Marjorie, hindi mo narinig dati? Ikaw inaasahan ko eh. Wala Ikaw, isa sa naalala ko yung binanggit mo yung cost division. Pero yung yung dumadayo na hindi mo babatiin, hindi mo babatiin, hindi mo kakamayan. Sige, hindi mo papapasukin sa bahay. Sa Libra Francis, ang naalala ko dyan, sige yan. Kailangan sabihin mo sa kanya yung niya, okay. Yung nagawa niya. Sige, malayong sagot na yan, pero tama naman yan. Yung malapit na sagot, dalawa yung sagot eh. Sister Ann, try. Ang sagot ko, pwede mo siyang papasukin, pero pwede mo siyang hindi papasukin, pero na-identify mo na siya na nagkukos siya ng division. Oo, dapat mo nga i-identify. Tama naman yan. O sige, sasagot na ako. Wala. Sana alamin nyo, no? Kung konti lang pala yung nakaalala sa mensahe. Yun, yung okay. Nagninikulayta, Bra Francis. Nagninikulayta ng tao. Yun ang wag mo na siyang ikakamayan. Tama yan. Malapit ka na. No? Pero, kasi yung isa pwede, be aware lang. Ang paliwanag mo doon sa kabila, yung be aware. Ingatan mo lang yung isa. Okay, malapit-lapit ka dun sa dalawang tinutukoy ko, no? Okay, ganito na yung sagot ko, no? Dalawa to. Ang keyword nyo, yung total sinusunod lang natin, sabi ng denomination, huwag kakamayan. So, pwede lang gawin sa atin to. Ayaw tayong kamayan, di ba? Sabi, para yung ginawa ni Armas kay Menan. Madamay pati ayuda. So, pero sabi ng pastor, wag muna pupuntahan sila. Hindi pa man sarado. Kaso, dapat hindi tayo sumunod pag Nicolaitan ng instruction. Isa yan sa sagot, hindi tayo sumunod sa Nicolaitan instruction. Yung, hindi mo sila literally kamayan o batiin, lantarang nagni-Nicolaita sila. Pero ang ebidensya mo, sabi sa 2 John, verse 9 yata, hindi nila dala ang pag-ibig ni Kristo.
So pag hindi nila dala ang pag-ibig ni Kristo, lantarang ng ni Nicolaita yan. Tama sabi ni Barjeri, kailangan mo ibulgar. So yung hindi na kamayan, hindi na anuhan, ibulgar mo. Brother Francis, sabi nga dun, di ba, wag nga kakamayan, sabi ni Pablo. Tapos kakamayan mo pa rin? Wala akong sinabing kamayan mo. Sino ba yung nagsabi niyan? Wala naman nagsabing kamayan mo eh. Ang sinabi ko lang ngayon, din sa bahay. Paano magaganap na, ang sinasabi ko kanina, tayo ang hindi kinakamayan. Tayo ang hindi wini-welcome. Sinabihan ka, huwag ka pumunta sa bahay nila Armas ha. O later, naging Nicolaita na rin dahil ayaw, na taniman na sila na huwag kayo Sabi ni welcome. Pablo nga yun, huwag niyong kamayin. Huwag papasukin ni kamayan. Si Pablo nagsabi. Tama, hindi si... So, ang sinasabi niya, prohibited. Wag nang gawin ng Kristiyano na kamayan pa o papasukin sa bahay yung Nicolaita. Hindi si Pablo, si John yung nagsulat niyan. 2 John. Si John, si John. Okay, ngayon, hindi ko sinabing kakamayan eh, na misunderstood mo ko. Wala akong sinabing kakamayan sila eh. Ang sinabi ko, bakit? Pwede mong kamayan. Bakit? Sabi mo, ano sabi ko? sabi mo, pwede mong kamayan. Hindi ko sinabi. Sinabi ko ba yan? Hindi mo sinabi. Walang sinabi kayo na Marian dinig mo. Sabi ko, Pero si baliktad, Brother Francis. Sabi niya, Nag-uutos. pwede daw. Hindi, Brother Francis, baliktad eh. Kasi tayo ang inuutusan ni Jan na wag nikakabayan at wag babatiin. So mali yung application mo nung kay Armas. Ang tayo ang inuutusan mismo na wag natin. Dati mo nang tinuro yan nun eh. Pangatlong tinuturo mo na nga yan ngayon eh, broadcast eh. O, tayo ang inuutusan ni Jan na wag nating batiin, kaya dalawang tinuro mo yan eh. Yung wag totaling babatiin at mayroon naman yung magkukumpara ka sa kanya, yung sa mga Pariseo, you have to exceed them, yan ang isa sa paliwanag mo. Kaya kailangan be aware lang, beware. Sabi mo, tuloy ka lang. Pero ito, yung paliwanag mo nung mga nakaraan, talagang sa 2 John na yan, ibulgar mo siya, pero hindi ka talaga magpapakita sa kanya ng Hindi yung dati mong turo. be aware o be Nainterrupt wary. ako ngayon na-interrupt ako, pero hindi nyo napakinggan yung buo ko. Liliwanagin ko lang kay Menan yung pinapaliwanag ko. Wala akong sinabi ngayon nakakamayan sila, babatiin sila. Pinapaliwanag ko nga kung bakit hindi. Pero kinikwento ko muna yung ginagawa sa atin. Sila yung gumagawa sa atin ng ganyan. Yung mga Nicolaita gumagawa sa atin ng ganyan. Ngayon, ipapakita ko paano tayo ang gagawa ng ganyan. Okay? So, I hope nakuha nyo. Ngayong gabi, hindi ko sinabi wag sundin yung 2 John na magkamay tayo. Ang kinikwento ko pa lang kanina, ginawa sa atin yun. Ginawa sa atin yun. Siyempre, mali yung gumawa nun kasi pinapakita, ano yung batayan para gawin yun. Okay? Hindi pa ako nakarating sa part na yan eh. May quinota ko, hindi dala ang pag-ibig ni Kristo. Hanapin nyo anong verse, kung verse 9 yan o verse 8. Verse 9 yata yun eh. Yung hindi dala ang pag-ibig ni Kristo. Nalala ko na yung doctrine of Christ yata yun eh, no? Yung pagkaberehan yung pag-ibig ni Kristo. Malalim na pag-ibig ni Kristo, yan ang pagkaberehan. Siyempre, kung nang Nicolaita ka, hindi mo dala ang pag-ibig ni Kristo. Merong tuso mag-Nicolaita, merong lantara mag-Nicolaita. Okay? So, paano ma-apply yung hindi kamayan, hindi batiin? Ito yun. Ini-imagine ko yung sarili ko, makakarap ko si Barmani, tapos, tatahimik lang ako. Siguro marami sa inyo ganun, di ba? Tatahimik. Siyempre, walang oras mag-share. Pero ito yung kailan nasa puso nyo. Gusto nyo sabihin sa kanya, ano yung mali niya. So, nangyari sa Quiapo, kwento ko lang sa inyo. Namit ko si Barmani. Ang bait-bait niya sa akin. Dati hindi ako pinapansin nun, di ba? Mukhang galit pa nga eh. Hindi lang pinapahalata. Pero yung mga tao hinahawahan na. Ngayon, nung namit ko sa Quiapo, siguro, para sa kanya, parang wala lang yan. Parang forget the past, di ba? Move on. Yung tulad sinasabi ni Mr. Rose. So,
Ang bait-bait niya sa akin, kinamayan niya ako, parang kinukumusta niya ako, parang balewala lang lahat. Parang walang nangyari. Kung noon niya ginawa, siguro madadaya ako na okay lang. That time, hindi na ako madadaya. Alam ko na nangyari eh. Gusto niya palabasin. Wala siyang masamang tinapay, wala siyang kasalanan sa akin. Na wala na yan lahat, no? Parang kalimutan na yung lahat. Ako naman, dahil Quiapo yan eh, nagmamadali eh. Sige, kinamayan niya ako, di kinamayan ko siya. Pero ito yung pagkakaiba sa akin. Habang tinatanong niya ako, kinukumusta niya ako na parang dati kaming body-body, no? Yung mukha ko hindi maipinta. Hindi ko maipakita, sige, okay na yun. Baka meron sa inyo nakaranas ng ganyan pag na-meet sa ministers meeting, di ba? Sana alam niyo yung mali niya at kaya niyo ipakita. Kasi yan ang tunay na pag-ibig. Hindi tunay na pag-ibig na kalimutan mo yung lahat, balik sa dati. Hindi ka naman talaga nagbago eh. Buti kung nagbago ka, unamin mo, nagkamali ka, di ba? Nagsisi ka. Hindi ka talaga nagbago, tuloy-tuloy. Yung nahawa mo, ganun pa rin. Hindi mo binabawi. Tulad ni Zacchaeus, babayaran ko, babawiin ko yung ginawa ko. Kung hindi mo binabawi, kunwari ka lang walang nangyari, hindi tunay na pag-ibig yan. Balat kayo yan. Tunay na pag-ibig ni Kristo, pinag-usapan natin. So, ako, nakipagkamay ako, pero alam kong mali, kung wala akong sasabihin, ano mali niya. Kaya nga, sa sobrang konsensya ko, nag-PM na ako sa kanya. Nag-PM na ako sa kanya. Yung mga mali niya. Siguro hindi na niya ako pinapansin ngayon. So, ang gusto nila, yan yung traditional way, no? Ang traditional way, kalimutan na lang. Mababago ba kayo pag hindi yan kinokorek? Mahuhulaan niyo ba ano yung pali? Parang kinalimutan niyo lang, may kasalanan kayo. Di ba? Kung kayo ang may utang, tapos kunwari wala na kayong utang, hindi tama yan. Hindi tunay na pagsisisi yan. Pagtatakip yan, parang Ananias Safira yan. Huwag na kayong mag-away, kalimutan. Hindi makukorek. Hindi tama hukom yan. So, nag-imagine ng another scenario, hindi pa nangyari. Mamimit ko ulit siya, kung buhay pa ako, no? At kung mag-aasta ulit siya na mabait na parang walang nangyari, o kung sa inyo, maghanap sa inyo yan. Kung may alam kayo, kung bere kayo, sinaliksik nyo yung history, kailangan nyo sabihin nyo mali. Kailangan ko sabihin na mali. Barmani, kausapin lang kita sandali, Open ka ba tumanggap sa pagkakamali? Kung open, gusto ko ilahad sa'yo kasi utang ko to sa Diyos. So dito hindi naganap yung kamay. Itong kamay, patuluyin sa bahay, batiin. Yan yung plastikan. Well, spoken word revelation na tayo kasi dati hindi ko ganito magpaliwanag eh. Spoken word revelation tayo. Kasi lalalamin na natin. Kasi tanong ni Ann, parang mukha ka namang bastos, mukha ka namang wala sa lugar, mukha ka namang ano. So, unawain nyo yung sinabi ni John na yan ay plastikan. Tapos pababayaan mo yung Nicolata. Meron ding nang Nicolata sa church natin. Pupunta, bubulong. Si Barmenan mismo nagtetestimony niyan eh. Pupunta, bubulong. Huwag ka maniwala dyan. Tapos, nagpo-proselyte pa. Kukunin yung mga akay ko sa Manalite. Dadalhin sa Carolina. Diba? So, sana makilala nyo sino yan. Ngayon, aminin natin. Kaysa magbulag-bulag, sobro ko naman, Brad, wala kang pag-ibig. Bakit mo pa sinabi yung pangalan ni Pastor Doming, mga ganyan. Ang issue rito, ang pag-ibig, kung hindi mo, correct mo wag isa. Kung hindi mo makorek mag-isa, magsama ka ng witness. Kung hindi, magsama mo na yung buong church. Ipaalam mo na sa lahat. Yan ang tunay na pag-ibig. Sundin mo yung salita niya. Kung iniwasan ako, dapat ko na ipaalam sa inyo lahat ano yung ginawa niya. Kasi marami sa inyo napapahamak na. So, ganito. Pag hindi niya dala ang pag-ibig ni Kristo, ibig sabihin, nagpa-proselyte, nagni-Nicolaita. Ito yung dati kong turo. Tuloy pa rin ngayon. Yung mahihina, paiwasin niyo muna. I-identify, markahan niyo na, paalam niyo na sa kanila para makapag-ingat sila. Kasi yung mga Nicolaita, ginagawa na sa atin yan eh. Binabawalan pa nga tayo pumunta sa bahay ni Brother Armas eh. So, ibig sabihin, kailangan, kung ginagawa na nila yung Nicolaita, ibulgar niyo yung pagka-Nicolaita para pati pa yung mga inosente natin, hindi man Nicolaita. Marami nang na-Nicolaita sa atin, na-recruit na sarado.
nasarado na yung isip. Nasa bulong-bulong lang. Wala nang patunay, wala nang patas na saliksik. So, kailangan may bulgar. So, yung mga mahihina, paiwasin nyo muna kung siyempre, hindi pa nila alam ang buong istorya eh. Kailangan ihabol mo sa kanila istorya. So, pansamantala, kung hindi pa magawa yan, huwag mo muna sadyain na doon ka muna kayo umattend. Jerry, sundan mo to ha. Sabi, attend muna kayo sa dati ng pastor. Pag wala kang patas na yan, kunwari mo maasikaso sila muna maaglaga, binitray ka, lalo, pinaghirapan mo, tapos sisiraan ka pa. Di ba? Naranasan ko niyan. Tumulong na ako, patas ang respeto pinakita ko, pero sisiraan pala ako patalikod. No? Ngayon, kung yaman din lang ganyan, yung mga mahihina, mag 2 John 9 muna. 2 John 9 to 10 muna. Hanggang anong verse yan? 11? Mag 2 John muna yung mga mahihina. Isa yan ha. Tinuro ko yan dati. Yan yung pangalawang sagot. Yung unang sagot tayo muna. Pagkaharap mo ba sila, bati-bati, wala lang. Hindi. Mag-schedule ka at least. Barmani, dapat ko sinabi sa Quiapo. Barmani, usap ulit tayo ha. Hindi lang pwede ngayon. Pero mayroon na importante sasabihin sa'yo. Kung nagpakita siya ng giliw, ang giliw, ibig sabihin, bati-bati. Sige. Parang bati tayo, di ba? Wala tayong So, kung pag-ibig ng Diyos dala mo, ang hindi dala pag-ibig ng Diyos, dalawin, whether galit yan o mabait yan. Pero yung bait niya, pagtatakip. Maling klase, false humility yan eh. So, yung tunay na pag-ibig, yung aamin, yung makikipag-ayusan. Di ba? Yung kung Pilato ka, hugas kamay, hindi yan tunay na pag-ibig. Hindi pa kumpletong pag-ibig yan. Takot lang si Pilato doon sa omen. Pero ang kumpletong pag-ibig, haharapin mo. Kung ni-request ng tao, harapin mo. So, hindi mo siya mabate, hindi kayo makapagharapan ng normal. Kasi utang mo sa Diyos, kailangan iyan mo yan. Ito na yung siguro gusto marinig ni Menan. Literally ba, pwede makamayan accidentally or parang pansamantala? Pwede. Kasi kung unawain mo na yung spoken word, ang spoken word, revelation, hidden revelation, hindi kayo chummy. Chummy, ibig sabihin sa English close kayo, body-body kayo. Hindi kayo chummy sa isa't isa. Ipakita mo, pero hindi ka galit ha. Mahal mo siya. Brad, kailangan kitang dalhin sa kulungan kasi pinapahuli si Kibuloy. Sabihin ganito, kailan tuparin ko yung trabaho ko sa Diyos. Sa Diyos ha, hindi sa gobyerno. Trabaho lang wala. Kailan may sabihin ako sa iyo ang mali mo. Kaya yung muna natin, chami-chami, yung bati, kamay, pasok, bahay, etc. Yan ay chami-chami ang spoken word, hidden counterpart niyan. Yung chami-chami na parang walang nangyari, yan ang hindi mo gagawin. Kasi parang pinagtakpan mo na rin ang kasalanan. Yan ang ginawa ko actually for 10 years. Or more than 10 years, no? For more than 10 years, or kulang-kulang 20 years, nagkasala na ako dyan. Anong kasalanan? Alam ko yung mali, hindi ko nire-review. Pero absuelto rin ako kasi yung mga nagsusumbong, huli na magsumbong eh. Meron lang ako discernment. Pero kailangan ko yung detalye yung nagsumbong sa akin. Uy, tinuruan kami, wag na sumunod sa'yo. Huli na yan eh. Mga hiwalay na saka sinabi sa akin. Pero kung noon pa yan, may nagsumbong na agad si Barmenan, pwede ko confront si Barmani. Ang nagsabi lang si Antin, magbabago yung salita niyan. Nalimutan niya yan eh. So, nung nadidiscern ko, sinasabi ko kay Barman, hindi dinay niya. Wala akong ebidensya kasi walang magpapatotoo eh. Wala na ngayon, wala na pagkakataon. Umiiwas na yan sa akin yung tao. No? Diba, nasabi nyo kanina na i-expose yung pagiging Nicolaitan nila. As a Berean po, ano ba yung proper way? Kailangan ba siya expose as personally ba sa tao? Or during, directly sa congregation na? And like yung sinabi nyo na, sabi diba, kalimutan na and move forward.
ano ba yung as a Berean, ano ba yung proper way ngayon sa panahon natin, sa time natin mismo sa present, yung magiging approach natin doon para ma-resolve yung problema, para masasabi na natin na nag-move forward. Ang move forward, huwag ka pahadlang, huwag ka pa-apekto, tuloy mo yung ginagawa mo. Pero kailan sundin mo yung Bible? Ito yung naman yung Bible. Privately, subukan mo i-correct siya. Kahit tumagal pa yan, hindi, anong ebidensya mo? Ngayon, kung umiiwas, maghanap ka pa ng katuwang o hukom o arbitrator o witness. Kung umiiwas pa rin, o walang willing umagit na sa inyo, no? Buong kongregasyon na. Ibig sabihin ganito. Kung marami nang nadadamage, kailangan maprotektahan yung inosente. Pag hindi nila alam, yun nangyari, ay madali lang maraming ang nanikulaita talaga eh. So, yung most of that, karamihan nun, hindi ko alam na inaano na sila, binubulungan na. Marami nang nagawa bago ko pa nalaman. At bago pa may nagpatotoo na, meron nga ganyan. Di ba? So, habang matagal mo malaman, malaking damage. So, gaano ka-urgent na makausap mo yung tao? Kung ayaw ng tao makipag-usap talagang, tuso. No? Halimbawa, si Pastor Doming, dinay niya, di ba? So, kailangan na, kung ano yung ginawa niya, kailangan malaman nyo. Kasi, kunwari, ginagawa niya sa Manalite na bubulungan yung mga tao na, kanino wala dyan, ganyan yung Manalite. Tapos, na-convert niya si Solabo. Marami siya na-convert, pero sa Solabo na-convert. Dapat, patas, di ba? Kung inimbento sa Carolina, magpakita ka ng respeto sa Manalite na maka-attend pa rin. Hindi na babalik na Manalite yan. Kahit si Marion, di ba? Ganon din kay Marion. Meron din ganon. So, kailangan malaman nyo ginagawa yan. Pag ninyo malaman, marami pang madadamage. Okay? Yan ang expose. O dito tayo sa another expose. Yung another expose na tinatanong mo, kinausap na yung tao ayaw talaga. Dalawa lang eh. Hindi siya aamin sa ginagawa niya. Pero tutuloy niya ginagawa niya. No? O ayaw niya makipag-usap sa'yo. Kailangan nyo talaga, mga witness na yan eh. Pag buong congregation, kahit sino sa congregation pwede maging witness. Pwede maging tulay ko kay Barmani. Kahit sino sa congregation. Kahit sino sa kapatiran. Kahit nga hindi natin kasama sa church natin eh. Kahit ibang end time pwede, kung mayroong magmamalasakit, o mamamagitan yan. Diba? Magiging patas yan. Uy, mali ito, brother. Kaya i-reimburse mo naman. Kasi sobrang umaapaw pera mo, siya naghihirap. O sige. O yan na. I hope naliwanag ka, Bar Alan. No? Tatlo yung tanong ko eh. Pero sasabihin ko muna, bahala ka lang sumagot kasi malapit ako sa pasero ko. Sabihin mo yung tatlo. Sige. Yung number 1. Unang tanong ko yung kay Daniel. Yung sinulat ba ni Jeremiah yung utang ng Israel, hindi pa ba nagaganap yung panahon ni Nabucodonosor? Pangalawang tanong ko, kasi yung iba kasi ang lista nila sa dry bones, may laman na nagkalaman na yung Israel ngayon. Pero sa'yo, hindi ko pa napanood yung video mo gaano eh. Kung kailan nagkalaman, kailan mangyayari yun. Tapos yung pangatlo kong tanong tungkol sa Nicolaitan, di ba hanggang ngayon ba nagkakasala pang Israel? Kasi di ba sabi doon na sinarado ng Diyos yung puso nila at ang Diyos na magbubukas, Diyos din na magkasara. Hanggang ngayon ba patuloy sila nagkasala? Yun lang. Unahin ko yung last question, no? Sana maganda yung tanong. Nicolaita kasi. So, hindi Diyos direkta nagsara. Katulad sa Paraon, Romans 9, na pinatigas ng Diyos yung puso ni Paraon sa pamamagitan. Wala po. So, sundan niya yung sagot, no?
pinatigas ng Diyos yung puso ni Paraon dahil hindi pa siya agad hindi pa siya agad na dinidepress ng Diyos. Yung parang hindi pa matindi ang palo sa Paraon. Akala ni Paraon, isa lang sa mga tulad ni Antet, isa lang sa mga Diyos si Yahweh. Isa lang sa mga Diyos. Yan ang akala ni Paraon eh. Hindi siya yung overall God. No? So yung paraan ng pagpatigas ng puso, hindi pag-Nicolaitan. No? Pagpatigas ng puso is hindi agad nakukubkob si Paraon. Ganun din kay kay sino ba yung hinalimbawa mo? Sino yung hinalimbawa mo? Yung mga Hudyo ngayon, mga Israel ngayon. Particularly Hudyo. Yung Israel medyo, the rest ng 10 tribes medyo mapagpakumbabayan eh. Yung Hudyo ngayon mayabang, no? Hindi Diyos nagtigas sa kanila na minanipula yung puso nila parang Calvinismo. Ganon din na bine-bless sila ng Diyos na mayaman yung bansa nila, nagtatagumpay sila laban sa kaaway. So akala nila yung alam nilang truth, okay lang yun. No? Sa traditional na alam nilang truth, walang abante, walang progresibo. So lalo silang naging Nicolaita. Yung mga Orthodox Jews, dinuduraan yung paanan ng mga Kristiyano, kahit mga Katoliko pa kaya eh. Bakit ganyan kasama ang tingin ng mga Hudyo na doon sa Kristiyano? Tingin na sa Kristiyano, lihis na lihis. Pero Nicolaita sila. Kung may Nicolaita sa Kristiyano, sila yung unang naging Nicolaita. Minana na lang ng Kristiyano yung spirit na yun mula sa kaaway. So, dahil blines sila ng Diyos, kaya akala nila okay na sila. Kung mapakinggan mo yung video ko sa Valley of Dry Bones, or Restoration in Israel, 70 weeks. Maraming topic related yan eh. Ang tunay na hindi na zombie yung Valley of Dry Bones, may I will breathe in them, come like the wind. Yung four winds will breath into them the breath of life. Ayan ay kailan yan? Second coming of Christ na yan. Sabi ni Christ sa bago ng Pentecost, receive ye the Holy Ghost. He breathed on them. Receive ye the Holy Ghost. God breathed into the nostrils of Adam and he became a living soul. Itong Valley of Dry Bones, katulad ni Adam, hindi pa yan na-breath ng living soul. Hindi pa yan na-breathe ng Holy Spirit. So pwedeng may laman, pero yung nakakatakot nakita mong zombie. So, bakit ko sinabing zombie? Nagkakalaman, pero hindi pa buong may balat. Mukha pang muscle na may dugo. So, may buto, may konting laman. Kaya zombie. Ang kalagayan ng Israel ay pwedeng konting laman, pero hindi pa buong may balat na mukhang tao. Mukha pang zombie. Ang unang tanong ni Brother Jose, panahon ba ni Nebuchadnezzar yan? Sagot ko hindi kasi wala na si Nebuchadnezzar. Panahon ng Persian Empire yan. King Artaxerxes. So doon binigay ang 70 weeks sa King Artaxerxes na pamumuno. So yan ni Nehemiah 2, no? Pinahintulutan ni Artaxerxes, rebuilding the wall. Okay, ang tanong ni Brother Jose, nung panahon ba ni Jeremiah nagsimula na yung 70 weeks? Hindi. Yan pa lang yung utang sa 70. 70 Shemitah, 70 sabbatical years. Wala pa hindi pa nagsimula yung 70 weeks ni Daniel. Kasi ang 70 weeks ni Daniel, may computation pa yan mula sa 70 na Shemitah ni Jeremiah. Yung sinulat ni Jeremiah, 70 Shemitah, 70 sabbatical years. I-multiply mo pa yan sa 70 na backslide sila buong 7 taon. Hindi lang yung ika-7 taon.
buong 7 taon backslide siya, hindi lang ika-7 taon. So, yung computation na yan, tayo pa yung makakaintindi, no? Ngayon lang. Noon, si Daniel, hindi pa siya magpe-pray. Kaya lang binigay kay Daniel yan. Nag-pray siya eh. Sa ano na yan, Persian Empire na yan. Actually, ito yung nangyari. Nung pinauwi na sila ng Persian Empire under kay Cyrus, bayad na yung 70. Ang 70, yan yung captivity nila kay Nebuchadnezzar eh. Pero, hindi, doesn't mean bayad na yung kay Nebuchadnezzar na 70, ayos na sila. So, pinapakita ng Diyos kay Daniel, hindi pa yan ayos. Kasi, ang batayan ni Daniel, wasak pa yung syudad. Yan ang iniiyakan niya. Pero type yan sa atin. Pag meron tayong naayos, huwag tayong magkontento. Hindi pa yan tapos. Meron pa tayong ebidensya, hindi pa tapos. So yan nakita ni Daniel, wasak ang syudad. Nag-pray siya. Ano yung kumpletong ayos? Yung kumpletong reconciliation from iniquity, mapatawad na talaga kasalanan. So yan din ang asamin natin. Katulad tayong Daniel, pinagpe-pray natin yung kumpletong ayos. So doon dumating yung 70 weeks na pampaayos. Ito yung tagal ng ito yung ayos na. Malapit na maayos, tapos nag-ano pa sila, nagloko pa. Tumagal ng 2,000 years pa. So, Hosea 6:2 pa. 2 days. So, ang sagot, main sagot, hindi pa nag-start ang 70 weeks kay Jeremiah. Ito mga dinagdag ko, ito yung mensahe. Pag meron tayong tagumpay o meron tayong inayos, may ni-restore ang Diyos sa atin, temporary restoration yan. Parang pinagaling ang sakit mo. Inayos ang problema mo, ang away nyo. O sinolve niya yung financial problem mo. Yun lang yun. Parang si Lazarus, binuhay sa patay. Marami nga nagdidiwang, marami nga Pentecostal, masaya sa ganun eh. Pero yun na ba yun? Yun na ba yung ayos? O wala. Sabi ko nga, Valley of Dry Bones. Kahit may laman, mukha pa zombie, nakakatakot ka pa. Hindi ka pa mukhang tao. Yung mukha kang tao, yung pagbalik ni Kristo, the four winds breathe life into the dry bones. Of course, yung proseso na nagkakalaman yung buto, 4 winds din may bigay, pero hindi pa tapos. Hindi pa yan he became a living soul. Hindi pa yan fully resurrected. Hindi pa yan fully restored. Hindi pa yan Daniel 9:24 na sixfold purpose ma-achieve na. In the process pa lang. So, yung kay Jeremiah, yung halimbawa na unang akala ni Daniel. Yung unang akala na niya, yung tayo, natuwa tayo dahil so hindi tayo Pentecostal healing o nabuhay sa pataya. Meron sa atin nagtagumpay sa camp meeting na nakapag-interview sharing yung mga yung mga young people natin sa mga pastor ng Oneness, General Luna, then kay Winston Pesito, yung mga pastor. Talagang nakapag-interview si Jim tsaka Jaya. Talagang sharing sila. Sana maulit yung ganun, ngayon, may nagawa lang tayo maganda. It doesn't mean ayos na. So yan, doon nakita ni Daniel. Nakita ni Daniel, wasak pa yung Jerusalem. O yan yung type sa atin na hindi pa sila Berean, hindi pa sila nag-seminar tuloy-tuloy yan. Hindi pa tuloy-tuloy yung Robot Alok Seminar. Hindi pa tuloy-tuloy yung DVBS. Wala pang maraming barkadang sharing. Malayo-layo pa. Nagtagumpay lang tayo sa isang banda, sa isang aspeto. So, kailan makita, tulad ni Daniel, makita natin yung wasak yung Jerusalem. Nagawa yung templo, pero sa Hagay 2, crude yung templo, hindi pino. Sa nakita ni Daniel, wasak yung Jerusalem. Pinagpe-pray niya yung Jerusalem. Ibig sabihin, naramdaman ni Daniel, may kasalanan pa yung Jerusalem. So,
So yung hiningi niyang kasagutan, complete restoration yan. Daniel 9:24. O ganun din tayo, habulin natin yan. So dugtong ko lang to doon sa tanong ni Jose. Panahon ba ni Jeremiah nag-start na? Wala pa nga eh. Hindi pa nga nakaisip si Daniel ng ganyan eh. Panahon ni Jeremiah eh. 70 years pa yung lilipas. Of course, yung 70 years nagsimula na kasi yung pagkabihag kay Daniel o kay Jeremiah, huling bihag, 3 bihag yun eh. So 70 years ang total yan eh. So hindi nila nasaka yung lupa for 70 years. So konti lang na-restore, konti pa lang na-restore. Okay, I hope nakuha niyo, no? Sa lahat yung kay Jeremiah, pinalayas sila. Actually, si Ezekiel to eh. Si Jeremiah naiwan sa Jerusalem. Pero nung sinakop ng Babylonia, nakakulong si Jeremiah nun sa Jerusalem eh. Dahil ang prophecy ng Diyos sa kanya, sumunod sa Babylonia, ayaw at tingin lang kay Jeremiah taksil. So nakakulong. Nung dumating si Nebuchadnezzar, nakalaya si Jeremiah. So kailan sinulat ni Jeremiah yung yung prophecy niya? Diba? Yung prophecy ni Jeremiah, may Lamentations, may Book of Jeremiah. Yan yung exile, yung sa Tagalog, yung pagkabihag ng lipi ng Israel, ng Judah sa Babylonia. So 70 years pa lang ang binabayaran. Hindi pa yung 70 weeks. Hindi pa yung 70 weeks. Okay, I hope maliwanag yan sa'yo. Yung 144,000 ba nung pinakinan to profits, hindi pa sila magkakalaman? Mukhang tao pero zombie pa rin. Golem lang. If sabihin golem, mukha kang tao pero wala ka pa ang kaluluwa sa loob. Hindi ka pa selyado. So, sa 2 prophets and 144,000, nagkakabalat na yan. May laman na yan, nagkakabalat na yan, pero wala pa yang selyo. Hindi pa yan Adam became a living soul. So, mukha lang tao, pero golem pa yan. Sinabi doon sa Ezekiel, bibigyan sila ng bagong puso, di ba? Oo. So, sa panahon ng 2 prophets, sarado pa yung buong Israel. O mangmang pa. Binubuksan pa lang. Ang unang makakatanggap yung 144,000, di ba? Ang 144,000, hindi sila buong Israel. Although may nagtutunawa ng ganyan. Sila yung first fruit ng buong Israel. Sila yung gagamitin para magmensahe sa buong Israel para hindi tanggapin ng Antikristo, si Kristo yung matanggap. Sila yung maghanda sa puso ng Israel. So pag nakita na ng Israel si Kristo, yun ubos, tapos na, diba? Tapusin mo muna yung 70 weeks bago reconciliation for iniquity makumpleto. Reconciliation, finish the transgression to make an end of sins. So, kahit nasa last week of Daniel, malapit nang matapos, hindi pa tapos. 60 na niya, malapit na matapos, hindi pa napurnada pa eh. Napurnada dahil pinatay nila yung Messiah eh. So, itong last week of Daniel, matutuloy na to, matatapos na to. Pero kailangan tapos talaga 70 weeks bago tapos na yung kompletong end of sins, finished transgression, reconciliation from iniquity. So, sa loob ng last week of Daniel, wala pa yan. Kasi di pa last week of Daniel pa. O, tatapusin mo pa yung last week eh. Pero nasa proseso na, malapit na. O, mga 99% na yung upload. O yung charge. Ibig sabihin malapit na. O, yung proseso. O, yung 2 prophet and 144,000 ang ginagamit ng Diyos para malapit na. At yung dulo, ibig sabihin, Brother Francis, yung 6 purposes sa Daniel, yung kahit yung end of sin, kahit unti-unti wala nagaganap doon sa Israel.
sa panahon ng 1 week? Malapit lang. 99% lang. So, ang 100% tapusin mo yung 7 weeks. So, ano sa'yo mo? Di ba magbago yung 144,000? Mag-testimony pa nga sila eh. Hindi naman 144,000 ang buong Israel eh. Kung saksi ni Jehovah ka o kahit saksi ni Jehovah, hindi ganun eh. Hindi, saksi nyo nga pa lang mga Gentile yun. Parang yun ang buong church. Yung Sabadista, may literal kayo 144,000 sa Sabadista. Bra Francis. Pero, sa Sabadista ba may literal na 144,000? Wala. Alam ko mayroon. Kasi alam ko mayroon. Kaya Sabadistas dyan sa... Meron? Okay, 2 prophet lang yung symbolical sa kanila eh. Yung Old Testament, New Testament. So, pero baka sa Sabadista saksi, buong church yan. Hindi, narinig ko na buong church kayan. Pero ganito, ang 144,000, hindi buong Israel yan. Ang promise sa Daniel 9:24, buong Israel yan. So yung time na makumpleto yan yung time na Valley of Dry Bones. Hindi lang yan golem. Talagang taong-tao na, may kaluluwa na, may espiritu na si Adan. May living soul na. Parang si Kristo na resurrect na. May si Adan magandang halimbawa eh. Kasi may katawan na wala pang kaluluwa. May katawan na wala pang kaluluwa. Golem. Pero yung ngayon, butot laman, butot muscle, zombie pa, mukhang zombie pa. Totoo ba yung nakaka-transfer daw into an aswang o aso, kambing, pusa, or whatever yung mga poses ng o may mga tawag dito yung mga merong mga parang black magic ganyan o yung Totoo yung kapangyarihan at ireto mo yung video ko sa kay Lilith, video ko sa mga UFO o aliens, video ko sa Fall of Satan, video ko sa English, sa demonology yan, di yata na pag-usapan yan eh, Tagalog. Demonology. Marami pa kung mga nakalipas na broadcast, pinag-usapan yan. Di ba may pagka-fullness si Kristo ng Diyos? Bakit hindi niya alam yung Matthew 24:36? No man knoweth the time and hour. May sagot ka naman na rin dyan. Nasa Marcos yung niyan. Nasa Marcos. Meron din Matthew 24:36. Nasa Marcos yung niyan. Hindi nabanggit sa Matthew yung yung not even the Son. Alam ko yun kasi hinanap ko talaga yun eh. Kahit natalago ko sa mga So, sa Matthew, hindi binanggit only the Father only. Not even the angels. Pero hindi niya binanggit not even the Son. Sa Marcos yun, not even the Son. Kaso wala sa inyo naghahanda makipag-apologetic sa Godhead. Sana ganyan kayo na. So, ganito. Si Kristo, kaya niyang alamin kung gugustuhin niya. Hindi lang niya sinadya. Iba yung alam na niya sa kaya niyang alamin. Parang pwede ka magnakaw sa library, nakaw sa impormasyon, nakaw sa pera sa papa mo, magayan. Pero hindi ka pa pinahintulutan na kumuha. No? O ina-expect ka, hindi ka muna kumuha. So, wag mo na gamitin yan. So, nung nagmi-ministry pa si Kristo, may mga bagay, hindi pa pinalam sa laman niya. Nakatago lang yan sa spirito. Pero kahit kaluluwa niya, hindi niya alam, kaya niyang alamin, hindi niya inaalam. Parang bato kayang gawing tinapay. Hindi lang niya ginawa. Nung nag-glorified body na siya, kitang-kita niya. Sabi niya sa mga disipulo, it's not for you to know. Alam na niya eh. Tinatanong siya eh. Ang sagot ni Kristo, hindi niya sinabing hindi niya alam. Sabi niya, hindi niyo pa dapat malaman. Hindi niyo pa dapat malaman. Alam na niya. So iba yung glorified body sa nung yung tinuturo natin sa Feast of Tabernacles na indwell ka pa lang.
Katulad natin, na-indwell tayo, di pa tayo perfect, no? Si Kristo, technically perfect, kaya niya pero sumunod din siya sa katwiran ng Diyos, napakita muna na helpless siya hanggang mamatay. Ginamit lang niya for ministry. So, iba yung glorified body niya, kitang-kita niya yan. Nung di pa siya glorified body, kaya niyang tignan yan, pero hindi lang niya tinignan. Kaya niyang buksan ng libro. Kaya niyang gawing tinapay yung bato. So, nung hindi alam ni Kristo, pinapakita niya, hindi pa yun ang kompletong born again. Another subtopic to na hidden mystery spoken word. Nung sinabi ni Kristo, hindi niya alam, pinapakita dito, konektado sa mensahe natin, Feast of Tabernacles. Yung unang birthday, tsaka na baby, at pangalawang birthday na sa Taglaga sa Tabernacle, na baptism, nasa lupa ka pa, hindi ka pa perfect, hindi pa tapos ang lahat, hindi ka pa all-powerful, hindi pa alam lahat ng bagay. Pinapakita ni Kristo sa atin yun. At tayo ganun din. Di ba? Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God na, thought it not robbery to be equal to God. Kailan yan? Resurrected na, hindi pa. Hindi, nung nasa ministry pa sa lupa. Form of God ka na. He thought it not robbery to be, hindi siya nag-rob. He thought it not robbery to be equal to God. Hindi niya ninakaw ang pagiging pantay. Kaya niya maging pantay, pero hindi niya ninakaw, hindi siya nag-Lucifer Satan. Dudugtong ko yung Satan kasi yung Lucifer pa, hindi pa yan masama. Yung Lucifer naging Satan. Hindi niya ni-rob, hindi niya inagaw. Hindi, pag plano ng Diyos, training ka muna, wala munang, kung si Fernan, 5 years, ginawang ilang buwan lang pinakita ng nanay. Walang shortcut. Wala munang shortcut. Yung gusto ng Diablo, shortcut wala munang shortcut. Tinapos ni Kristo yung biyahe niya. Ano yung binibigyan ng Diablo sa kanya? Shortcut. Huwag ka na pakamatay. Bibigay ko na itong kaharian sa'yo. Shortcut ka na lang. Sa atin gusto na shortcut Di ba? Ay, hindi na kailangan tanong hukom, pabasa pa. Basta tinanggap si Kristo, tapos na yan. Wala ka nang gagawin sa anak mo. Di ba? Shortcut. Di ba? Hindi ko na kailangan mamalo ng unti-unti, tutok na malilit na parusa. Basta sinabi ko, sundin niya, kundi magwawala ako. Gusto niyo shortcut. Ayaw niyo sundin yung paraan ng Diyos. Gusto niyo college agad, nung na kayo dumaan sa high school. Alam ko, matyaga kayo dadaan sa elementary school. Ganito rin, walang shortcut. Dumaan tayo si Kristo dumaan sa tamang proseso. Thought it not robbery to be equal to God. Kahit kaya niyang alamin, hindi niya inalam. Kasi hindi pa niya dapat ikwento yan, ituro yan. Diba? Kahit nga glorified na siya, hindi rin niya tinuro, kahit alam niya. So ganun din tayo. Yung nangyari sa buhay ni Kristo, type sa atin. May mga bagay gusto natin, hindi natin makukuha habang hindi pa tapos hindi pa tayo graduate sa biyahe natin. May biyahe tayo. Bakit yung si serpent tinawag po na Satan? Sa Revelation yan, nagamit kasi ang serpente. At ang ibig sabihin ng Satan, kalaban. So yung serpente, halimbawa ang nagamit ng Diablo. Pag tinawag na old serpent, bago pa naging serpente yan. The old serpent. So may nagamit ang Diablo, hindi pa siya mukhang serpente. Kaya tinawag sa Book of Revelation, the old serpent. So yung term ko lagi na bago naging serpente. Bakit maingat ako sa term? Para maintindihan ng iba. Kasi sa end time, iniba pa nila yung serpente sa ahas Ay, hindi pa yan. Ahas, serpente pa lang yan. Parang ibig sabihin yung serpente mukhang tao. Ang tamang unawa, tamang term natin, yung tao, hindi pa yan serpente. Kaya ang term natin, bago naging serpente. Pero ngayon ko lang na-realize yung Book of Revelation, the old serpent, hindi siya originally serpent Si Lucifer, hindi yan originally Satan Pag sinabing old,
yung original form nila, nag-isip na yan na masama. O nasaniban na yung, hindi pa siya mukhang serpente. Hindi pa siya serpente, nasaniban na siya. Nagamit na ng Diablo. Yan yung ibig sabihin ng old. Yan yung, ngayon ko lang 19 yan yung spoken word hidden mystery na pag sinabi pa lang old serpent, yan pala din yung term ko bago naging serpent. Kasi yung ginamit ng Diablo yan, hindi pa yan serpent. Hindi pa yan serpent. Kaya yung saying old, mukha pang tao yan. Si Lucifer, hindi pa yan demonyo eh. Anghel ng Diyos yan eh. Kaya gumagamit ang term Lucifer, Satan o Lucifer naging Satan. Nagbago na. Meron tayong transition period. Nakaka-Lucifer pa siya, pero sa puso niya, Satan na. Parang nangyari din sa atin. Kasama pa natin, pero pumasok na sa puso yung sinabi ni Roldan na diktador ako. Natandaan na, memorize na. Nagkaroon ng binhi. Lalaki na lang yung binhi. Hindi pa fully converted yung tao. No? So, ganun din. Si Lucifer, pumasok na sa puso niya, pero hindi pa yan kumakalaban. May proseso pa. Sobrang tagal nun. Kung may time machine lang kayo, baka tingin nyo, hindi yata ito nagbabago. Kasi pwedeng billions of years yan eh.